Mapagpalang umaga po. Mapagpalang umaga po. Pakisabing haleluya! Kung tayo gising na. Salamat po, tayo po ay makakaupo na para makapag-umpisa. Medyo late tayo ng 10 minutes dahil nga po nagbago po tayo ng oras. At salamat po sa bawat isa na naririto at patuloy na upo muna tayo, Mami. Welcome po muli sa gawain ng Diyos at pakisabi sa ating katabi. Salamat kapatid at nandito tayo sa gawain ng Diyos. Taas naman. In behalf po sa ating mahal na Pastor Larry at sa ating Tatay Marlene, lagi po natin ina-acknowledge ang ating Pastor Larry dahil po lagi niyang pinaabot ang pangangamusta sa atin. Kaya salamat din sa buhay nila dahil lagi tayong kasama sa panalangin nila. At i-welcome din natin ang ating mahal na Pastor. Kararating lang niya kahapon. Umuwi siya sa kanyang pamilya at salamat po sa buhay ng ating Pastor sa kanyang sakripisyo din po. Kahit po talagang may maliit si Pastor na talagang laging naiiwanan. Kaya salamat po sa buhay niyo, Pastor, sa sakripisyo po ninyo. At patuloy din natin ang i-welcome natin na talagang walang mapaglagyan ng kaligayahan. Ang nanay na ito talagang hindi mapakali. Si Sister Vivian dahil dumating ang kanyang anak na si Sister Banji. At walang mapaglagyan na kaligayahan talaga, hindi mapakali. Si Mary Ann. Welcome anak. Huwag kang umiyak at huwag kang masasanay ka din. Kasi nandito ang iyong ina. Na-homesick ka agad siya. Kaya talagang welcome sa gawain anak ng Diyos. At meron po akong ihahandang verse dito sa salita ng Panginoon. Anak, pakilagay. Magsalamin ako, kailangan na magsalamin. Sa mga awit, sa Psalm, sabi niya dito, kay Yahweh tayong magtiwala, manalig sa Kanya at huwag manghinawa. Kay Yahweh tayong magtiwala. Bakit po inulit-ulit ditong magtiwala tayo sa Panginoon? Binibigyan ng diin dito na ang pagtitiwala natin sa Diyos ay mahalaga. Amen po ba? Sa halip na mawalan tayo ng pag-asa o pilitin natin ang ating sariling plano o magpadala tayo sa takot at kabalisaan sa mga nangyayari o naririnig natin sa ating kapaligiran, piliin nating manalig at magtiwala sa Diyos. Amen po ba? Dahil sa mga nangyayari sa ating kapaligiran ngayon, marami tayong naririnig ng mga gera, lalo na sa atin sa Pilipinas. Talagang napakahirap ng buhay doon sa atin, kaya patuloy tayong manalig, tuloy-tuloy tayo sa Panginoon. Kahit po sabihin natin, marami tayong mga pagdaan ng mga paghihirap. Hindi tayo exempted doon na bilang isang Kristiyano, hindi tayo exempted sa mga ating mga pagsubok. Kaya patuloy tayo na manalig sa Diyos at tayo ay tumayo, tayo ay manalangin at umpisahan natin sa panalangin ang gawain ng Diyos. Kaya patuloy na ipikit natin ang ating mga mata at itaas natin ang ating mga kamay bilang pagsuko o pagbigay ng pananampalataya natin sa Diyos. Kaya salamat po, Panginoon, sa oras na ito, God. Patuloy ka namin, Lord, na pinupuri, pinapasalamatan, Panginoon, sa oras na ito. Patuloy lang namin, God, na ibalik namin sa iyo, God, ang mga pasasalamat, Panginoon. Hindi po sapat lang ang salamat, O God. Naririto kami, Panginoon, upang magpuri sa iyo. Magkaisa kami na sambahin ka sa Espiritu at katotohanan dahil ikaw ay Diyos namin, Panginoon, na patuloy, God, na nagbibigay ng lahat-lahat sa amin. Kaya salamat, God, sa oras na ito. Patuloy po, nabuksan natin ang ating bibig, ng ating mga labi, na humingi po tayo ng tawad sa Diyos. Dahil sa mga nakalipas lang na minuto, na oras, tayo ay nagkakasala sa ating isip, sa ating mga pananalita at sa ating mga gawa. Kaya Lord, sa oras na ito, Lord, patawad po, Panginoon, anuman po ang aming mga nakumit na mga kasalanan, Panginoon, na hindi man namin sinasadya. God, sa oras na ito, patawarin mo po kami na ito po ay lumalabas sa aming mga bibig, Panginoon. Salamat, God, sa mga kapatawaran, Panginoon, na
Patuloy, Lord, na dumalo ito sa amin at sa aming buong pamilya, Panginoon. Kaya salamat, God. Patuloy mo po linisin ang aming puso upang malaya kaming sumamba sa iyo sa oras na ito, Panginoon. Kaya salamat, God, sa iyong salita. Panghawakan namin ito, O God, na ang oras na ito, Lord, ituon namin ang aming kaisipan. Sa iyo lang, Panginoon, wala po kaming isipin na alalahanin sa oras na ito, God. Ano man ang aming mga pumapasok, Panginoon, ng mga alalahanin sa aming buhay, Lord, iwaksi muna namin sa oras na ito. Tulungan mo kami, God, na kami ay sasamba sa iyo, Panginoon, na lalabas kami dito na may kaligayahan, nakatanggap kami sa iyo, Panginoon, ng iyong salita, nawa, God, na ito po ay maibigay din po namin sa aming mga pamilya, sa aming mga anak, O Lord. Kaya God, samahan mo kami, banal na Espiritu, sa oras na ito. Mapuno po ito ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, sa oras na ito. Kaya salamat, God, at kami po ay sasamahan mo, Panginoon, sa aming pag-aawitan. Kaya ikaw lang po ang maitaas at patuloy din natin na ipag-pray ang prayer box. Kaya itong ating prayer box ay katunayan na marami pong mga nasagot dito na mga panalangin. Kaya salamat, Lord, at patuloy namin ding itinataas ang aming mga panalangin, Panginoon, na naririto sa box na ito, God. Naniniwala kami, Lord, na ang mga panalangin namin, Panginoon, yung aming hinihiling pa lang sa iyo, O God, ito po ay bibigay niyo po sa tamang panahon. At yung aming mga na-answered na, Lord, salamat, Panginoon, dahil, God, hanggang ngayon, Lord, tunay nga po, O God, na ikaw ay Diyos na sumasagot ng aming mga panalangin. Kung ano mang mga nilalaman nito, Panginoon, alam nyo na po, O God, ang aming mga pangangailangan. Hindi na po namin ito isa-isahin, Lord, dahil nasa isip pa lang namin, bago namin mailagay dito sa prayer box na ito, O God, alam nyo na po lahat ang aming mga pangangailangan. Kaya salamat po, God, at ikaw lang po ang maitaas sa oras na ito. In Jesus' mighty name, Amen! Handa na po bang magpuri sa Panginoon? So, pakisabi ng hallelujah! Tayo dito sa harapan. Punta tayo sa harapan. Hallelujah, we give glory to your name. We praise you, Holy Spirit. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance, I will dance,
sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh, pagkat siya'y mabuti, kanyang iniligtas ang mga api. Magpupuring lahat ang iyong nilalang sa pag-ibig na walang hanggan. Ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh, pagkat siya'y mabuti, kanyang iniligtas ang mga api. Magpupuring lahat ang iyong nilalang sa pag-ibig na walang hanggan. Ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Pinupuri ka, Panginoon. Hallelujah. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman tataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Minsan pa, O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha
sadyang para sa'yo, lahat sa akin, iaalay sa'yo ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo, ako'y nilikha sadyang para sa'yo, lahat sa akin, iaalay sa'yo ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo, O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka magpakailanman. Itataas kita sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo, lahat sa akin, iaalay sa'yo ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo, ako'y nilikha sadyang para sa'yo, lahat sa akin, iaalay sa'yo ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo, ako'y nilikha sadyang para sa'yo, lahat sa akin, iaalay sa'yo ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mong umawit, kaya ngayon ang puso't isip ko'y isang sinasambit. Ang pagpupurit pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupurit pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay
salamat ay sa'yo lamang nararapat ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay ang pagpupuri pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay ang pagpupurit pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat ang tunay na ng pagsambay sa'yo lamang Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tunay nga po, O Diyos, na sa iyo lang po, Panginoon, may balik namin. Nararapat ka po naming sambahin, Panginoon. Dahil po ikaw ay Diyos, Panginoon, na tunay na dapat naming purihin, O God. Kaya salamat po, God, at may balik namin sa inyo ang mataas na papuri, pasasalamat. In Jesus' name, Amen. 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 Tayo po ay makakaupo na. Bago po tayo dumako sa ating pagbibigay, nakalimutan ko pala kaninang i-welcome yung ating kapatid na sister Rowena at si Brother Clark. Salamat sa buhay mo, Clark, at napakalayo ni Brother Clark, nagsimba pa rin siya. Kaya patuloy na i-welcome si Sister Banji, bago po ako dadako sa ating pagbibigay, meron lang siyang konting patutuo sa kanyang, at hindi siya, walang mapaglagyan na kaligayahan. Amen! God is good all the time. In all the time, God is good. Mapagpalang umagang muli sa bawat isa at ako po ay nandito sa inyong harapan upang testimony ko lang po yung kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay ko at sa buhay ng aking pamilya at sa aking anak na nandito ngayon. Welcome, anak kong mahal. Walang mapaglagyan ng kaligayahan at saya. Ang tunay na nananalangin. Naniniwala ako na ang Panginoon ay sinasabi ko na sabihin na po natin hindi po bingi ang ating Panginoon kapag tayo po ay tunay na nananampalataya at nananalangin sa Kanya. Ang verse ko pong pinanghahawakan ay yung pong sa John 15:7. Mula po nung kinukuha yung anak ko, yung po ang verse na pinanghawakan ko. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang gusto ninyo at ibibigay sa inyo. Kaya ibinabalik ko po ang papurit, pasasalamat sa ating Diyos na buhay sa lahat ng ginawa. Marami man pong naging pagsubok bago siya nakapunta dito dahil may nangyari pong gera. Hindi po agad siya nakapunta dito pero by the grace of God po, nandito na po siya ngayon at lahat po ng sinulat ko dito sa prayer box, answered prayer po ako. Kaya purihin ang Diyos. At naniniwala din po ako, in-encouragement ko po ang bawat isa na kapag inuna po natin ang Panginoon, sabi nga po doon sa Mateo 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Naniniwala po ako doon na hindi lamang po sa material tayo pinapagpala. Pinapagpala po tayo ng pabor ng Diyos dahil ito po yung isa kong patutuo na ang ginagawa po ng Diyos sa buhay namin, buhay ng aking anak na
inuuna ko po talaga ang Panginoon kahit nasabihin ko po na medyo ako sa pananalapi. Pero kapag inuna nga po talaga natin ang Diyos, may gagawin pong pabor ang Panginoon. Kaya glory to God po at purihin ang Diyos at salamat din po sa ginamit na aking amo na siyang tumulong at sa lahat din po ng mga nagpray. Alam niyo po kung sino kayo. Kaya glory to God po at purihin ang Diyos. Salamat po sa inyong lahat at to God be the glory. Amen! Hallelujah. Thank you po, Sister Banji. At yun nga po, nasabi na hindi lang po sa ating pananalapi ang ating pagbibigay sa Panginoon, kundi gamitin natin ang ating katawan, gamitin na natin ang ating buhay para ibigay natin sa Diyos. Maglingkod tayo sa Panginoon dahil po i-commit natin ang ating buhay sa Panginoon. Dahil sabi nga, lahat ng pabor ng Diyos ay ibibigay sa atin. Dahil sabi kanina sa verse natin, no? Kaya manalangin tayo, ready na ba ang ating box? Salamat sa buhay namin mga kapatid at hawakan natin ang ating ibibigay sa Panginoon at tayo manalangin. Salamat po o God sa oras na ito, Panginoon. Lord, na kami po ay dadako, Panginoon, sa iyong pagbibigay at patuloy, Lord, na ang aming mga salaping ito, Lord, pagpalain mo po, Panginoon. Lord, ito po ay karapat-dapat lang na ibigay namin sa iyo, God, dahil ito po ay nanggagaling sa inyo. At ito po, Panginoon, ay magamit namin sa gawain mo, O God, na patuloy na lumawak ito, Lord. Kaya salamat po sa mga kapatid na nagbibigay, Panginoon. Patuloy, God, na ibalik mo pa po sa kanila ng siksik-liglig at umaapaw, Panginoon, na pagpapala, O God. Kaya sa iyo lang po namin maibalik ang lahat na ito, Panginoon, dahil, God, upang ang itong mga salaping ito, Lord, na ang mga humawak din ito, Panginoon, patuloy mo, God, na bigyan mo rin sila, Panginoon, ng pagpapala, O God. Kaya salamat at lagi po namin sasabihin sa inyo, Lord, may balik namin sa iyo lahat, Panginoon, in Jesus' name. Amen. At tawagan na po natin ang ating pastor. Medyo tayo, 10 minutes, pastor. At palakpakan natin ang ating pastor. Salamat po sa inyong patuloy na pagkakaloob sa gawain po ng Panginoon. At pray na lumawak po patuloy ang gawain ng Panginoon dito sa lugar ng Salina. Thank you. Magandang umaga po. Buongiorno. Guten Morgen. Magandang umaga. Sa amin sa Batangas, good morning. Pakisabi sa inyong katabi, kapatid, salamat na dito ka. Kasama ko nagpuri sa Panginoon. Amen? Kanina, habang wine-welcome natin yung anak ni Sister Banji, napansin ko iyak siya ng iyak. Kasi nung hinahatid pala siya ng kanyang tatay, ng pamilya niya sa airport, siyempre, ang mahirap na parte yung mawalay ka talaga sa iyong mahal sa buhay. Pero alam nyo, ganun din naman ang Diyos, na kung tayo ay nawawalay sa Kanya, nalulungkot din ang Diyos na mawalay tayo sa Kanya. Kaya ayaw ng Panginoon na tayo ay mawalay din. Pero tayo bilang mga tao, hindi naman pwede lagi tayo magkakasama. Pero lagi natin tatandaan, may plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa. And God ay patuloy na siya din naman na magbibigay ng comfort sa lahat sa atin, sa anumang sitwasyon ng buhay. Amen po ba daon? Patuloy kong itinitiwala sa iyo yung gawain sa maikling pagbubulay ng iyong salita ngayong hapon. Ngayong umagang ito, patuloy lang ang dakilang pangalan mo po ang maitanghal po sa kalagitnaan ito. In your name be glorified po. In Jesus' name. Amen. Kayo po ba'y handa na? Ito po yung ating mensahe ngayon, yung the real you. Okay? Ang totoong tayo. Okay po ba yan? Napakahalaga po nito na malaman natin kung yung totoong tayo. Hindi po lahat ng kumikinang ginto. Naniwala kayo? Hindi lahat ng kumikinang ginto. At karamihan, nakita natin ang kinang-kinang. Pag tinamaan ng ilaw, talagang kintaban. Pero pag dinala sa alahas, puwit pala ng baso. No? Pero yung tayo, kakaiba
yung pagtawag sa atin ng Diyos. Kaya magbasa po ako ng salita ng Diyos. Kayo po ba'y nandyan pa? Medyo lumalabo na rin po ang aking mga mata. Sabi po diyan, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Sabi po diyan, kaya't ang sino mang nakay kay Kristo, isa ng bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, siya ay bago na. So napangyari po ito, no kung saan, dati ang pangit-pangit ng ating buhay. Pero minsan dumating si Jesus sa buhay natin, mayroong nabago. Sino sa inyo nakaranas na experience niyo na ang dami-dami nating karanasan, pero nung dumating si Kristo sa buhay, nabago tayo. At patuloy tayong binabago. Kaya nga may kantang awit, kinakanta natin, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw. Aldaw-aldaw, binabago. Araw-araw binabago tayo. Pero, meron tayong desisyon na dapat gawin. Hindi tayo basta lamang mababago. It is a decision. Meron tayong desisyon. Kasi kapag hindi tayo nagdesisyon, yung John 10:10, ang sabi po doon, kaya dumating dito ang magnanakaw upang magnakaw para sirain tayo. Pero binigyan tayo ng Diyos ng buhay na kalugod-lugod at kasiyasiyang buhay. Yun po yung pangako ng Diyos, kasiyasiyang buhay. Kayo po ba'y nandiyan pa? Next po. Balikan ko ulit yung no? Anak, nakalampas na tayo dyan. Nung creation ng God, napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay ng tao. Ang plano ng Diyos, nung malikha niya mula nung sabi niya, in God created, di ba, sinabi doon, nilikha niya muna yung mundo, lahat, piniprepare niya yung paglalagyan sa tao. Hindi muna tao ang nilikha, kasi pag nilikha agad ang tao, utas. Walang paglalagyan. Saan ka ba na-prepare? Si Boy, lagi siyang meron siyang aquarium. Anong ginawa ni Boy? Bumili muna siyempre ng aquarium, naglagyan ng lupa, nilagyan ng tubig, nilagyan ng oxygen, para kung saan yung kanyang isdang ilalagay ay mabuhay. Imagine nyo kung isda agad ang binili ni Boy. Patay. Sa ganun din sa buhay ng tao, nung milikha ng Diyos ang tao, napakaganda ng pagkakalikha ng Diyos. Sabi ng Genesis 1:26, likhain natin ang tao kawangis ng ating larawan. So ang nais ng Diyos, kawangis tayo ng Diyos. Sa lahat ng aspeto ng buhay, kawig natin si Lord. Mabuti. Sapagkat ang Diyos ay mabuti. Amen? Pakisabi sa inyo, kapatid, kawangis tayo ni Lord. Kaya napakaganda, yung pagpupuri natin, yung bang pagkakalikha ng Diyos sa atin, tayong tao ang makakapagbalik ng totoong pagsamba sa Diyos. Kaya kung hindi tayo sisigaw, sabi ni Lord, kapag hindi kayo nagpuri, ang mga bato ang magpupuri. Hello? Tayo ang nilikha, may bibig, may kamay, para magbalik ng papurit pagsamba sa Diyos. Kaso naiiba Nakakasigaw Iba ang sigaw May Kristo din naman sa sabungan. Kaya babilan dyan, nasigaw din naman. Kaso iba ang sigaw Yun ang nangyayari, yung John 10:10, kaya pupunta dito ang magnanakaw upang magnakaw, mangwasak, manira. So binibigyan tayo ng Diyos, binigay tayo ng Diyos, pumunta siya tayo dito upang bigyan tayo ng buhay at kalugod-lugod at kasiyasiya. Ang kasiyasiyang buhay, naki-Kristo tayo. Kahit wala kang pira, masaya ka. Hello? Ang totoong ligaya ay hindi yung madami kang yaman. Hindi yun.
Ang totoong masaya ka kapag na kay Kristo ka. Sapagkat yung yaman ng langit nasa sayo. Kayo po ba'y nandyan? Nilagay ko diyan, the mirror and the filter. Karamihan kasi, uso kasi yung filter. Ang ganda-ganda sa Facebook. Pero pag lumasa sa filter, nag-iiba ang mukha. Hindi totoo. Sana tayo mga Kristiyano, maging totoo tayo. Kasi merong isang lalaki, meron siyang nakilala na magandang babae sa Facebook. Ngayon, nagko-connect silang dalawa. Ang ganda, blondie. Ang ganda ng kilay. Ang ganda ng ngipin. Talaga namang gustong-gusto kong maging asawa ito. Ang ganda-ganda. Nagkita ng personal, kitang-kita naman. Oh, ang ganda talaga, blondie. Nagpakasal. Nung time ng kanilang honeymoon, inalis yung wig. Inalis yung pustiso. Inalis ang kilay. Ang sama na ng itsura. Ito pala yung pinakasalan. Kaya po binandyan pa. Pero napakaganda, maging totoo tayo sa harapan ng Diyos. Kasi, you are faithfully and wonderfully made by God. Wala ka nang idadagdag. Kaya ito, ang dami nag-i-encourage sa akin, Pastor, may bago ngayon, yung tatanggalin, yung tupi, ang tawag ng tupi. Na pwede kang gupitan, pwede akong bumalik sa dati. Pero fake. Baka pag bumalik akong galing Pilipinas, hindi niyo ako ano nangyari, bumata si Pastor? Pero fake. Kayo po ba nandiyan pa? Pero napakaganda, sa harapan ng Diyos, sa harapan ng tao, maging totoo tayo. Walang may tatago sa harapan ng Diyos. Lahat ay hantad sa kanyang paningin, sa kanya tayo magsusulit. No? At napakaganda, kahit dito sa Udine, walang may tatago. Magkakakilala ang lahat ng tao. Pero kapag tayo totoo, doon makikilalang totoong mananampalataya tayo. Palakpakan nga po natin si Lord. Ang Diyos po'y mabuti, amen? Kahapon sa Bible study, may 3 klase ng tao, nabanggit ko kagabi sa Bible study ng W3. May 3 klase ng tao. Yung isang klase ng tao, ang galing niya sa Bible. Memorize niya nga halos lahat. Ang isa naman, talagang gumagawa siya di sa ministry. Lahat na kulang lamang, pati kulang na lang mag-preach para kompleto na, nagawa niya na lahat. Pero, wag mo lamang siyang magkakamali sa kanya dahil ma-o-open siya at hindi niya mapapatawad yung makaka-open sa kanya. Pero naglilingkod sa simbahan. Pero yung isa naman, walang alam, napakahina pa ng niya sa Bible, mahina pa yung kanyang pangunawa, pero ang lawak ng kanyang pangunawa. Hindi siya nagtatanim ng galit sa kanyang kapwa. Sa inyong palagay, sinong mas magiging epektibo sa kanila? Yung punong-puno ng salita ng Diyos? Yung lahat ng gawain sa simbahan ginagawa? Katapos yung isa lang na walang alam, pero maganda ang puso sa Diyos. Maraming tao, ang daming alam. Pero ang layo-layo sa Diyos. Kaya napakaganda, maging totoo tayo sa Diyos. Kasi ang Diyos tumitingin, hindi siya tumitingin sa labas. Hindi siya tumitingin sa galing. Tumitingin ang Diyos sa ganda ng ating puso. Mapalad yung may malinis na puso sapagkat makikita niya ang Diyos. Kayo po ba nandyan? Kaya sa simbahan, pagandahan ang puso. Hindi pa gagalingan. Pag ako, disqualified ako. Hindi ako magaling. Kaganda lang, malinis naman ang puso ko. Tapat ang aking, sabi ng Lord ano mang gagawin natin, mabuti o masama, hayag man o lihim, sa Diyos tayo magsusulit. Dito doon ako. Maging tapat ako sa maliit na bagay na pinagkatiwala sa akin. At alam ko, kapag totoo ako sa Diyos, pararamihin ito ng Diyos.
palalaguin ito ng Diyos sa buhay ko. Amen. Hindi lang sa akin. Panalangin ko nga eh. Gamitin kayo din. Isang araw na dito kayo na ang nagpipreach dito eh. May inggit ba ako? No. Proud ako na minsan ginamit ako sa inyo. Sarap kaya. Alala ko si Pastor Gary. Nauna pang naging pastor sa akin. Member ko ng live group, nauna pang naging pastor sa akin. Nainggit ba ako? No. Tuwan-tuwa ako dahil ginamit ako para sa Kanya, for the glory of God. Pero ang naisin ko sa bawat isa sa atin, maging totoo tayo. Maging totoo tayo. Kasi pag totoo, kahit anumang mangyari, dumating man namang pagsubok sa buhay, iba't ibang sitwasyon ng buhay, kapag totoo ka, magiging totoo din ang Diyos sa'yo. Doon tayo nasusubok. Kasi minsan bumibigay agad tayo, maikli pa lamang eh. Konting pangsubok pa lang, bumibigay tayo. How much more kung malalaki na. Next po. Sana walang filter, no? Sana totoo tayo. Pakisabi sa katabi. Kapatid, maging totoo tayo nga. Amen. Ang totoong tayo nagsisimula sa presensya ng Diyos. Amen po ba doon? Ang totoong tayo nag-uumpisa sa presensya ng Diyos. Kasi sa presensya ng Diyos, doon mo mararanasan yung tunay na kaligayahan, yung tunay na kapayapaan. Sa Diyos mo lang ito masusumpungan. Kaya napakaganda, God created us for relationship with Him. Nais ng Diyos na makipagrelasyon siya sa iyo. Ng buong puso, ng buong isip, buong kaluluwa at buong lakas. Ibig sabihin, buong ikaw at saka ang Diyos lang. At kapag magiging totoo tayo sa Kanya, doon naglalapit yung malapit ng ugnayan natin sa Kanya at yung mga lihim na panukala ng Diyos, ipinapahayag ng Diyos sa atin. Eh di kung naririnig natin ang boses ng Diyos, tayo ay pabuti ng pabuti, paganda ng paganda, payaman ng payaman. Kasi naririnig natin, ay mahirap naman sabihin, ang ganda naman na sister. Totoo ba o fake? Amen. Kasi nais ng Diyos tayo ay malapit yung ugnayan natin sa Kanya na kung sabi ng salita ng Diyos, lumapit kayo sa akin, ako'y lalapit sa inyo. At kapag ka ganon, siyempre kalimitan, hindi na naman natin, maririnig lang natin ang boses ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagbubulay ng salita ng Diyos. Kamusta ang devotion po natin? May nangyayari po ba? Naririnig natin ang boses ni Lord? Kaya pabuti ng, pakisabi nga sa iyong katabi, kapatid, kamusta ikaw? Pabuti ng pabuti, paganda ng paganda? The real life begin when we encounter God. Lahat naman tayo naka-enkwentro, no? Nag-EGR tayo. Ang enkwentro, hindi isang beses lang. Na kahit wala tayong EGR, pwede nating maranasan ang Diyos. Ito ay nakadepende kung papaano tayo naghahangad sa Kanya. At kapag malalim yung paghahangad natin sa Kanya, madali natin siyang maranasan. At doon, nangungusap ang Diyos, lumalalim yung intimacy natin sa Kanya, ay di tayo pabuti ng pabuti, nagre-reflect yung katauhan ng Diyos sa mga buhay natin. Nakikita si Kristo sa buhay. Oh, na dati, ganito ka, ngayon hindi na. Kayo po pinandyan? If anyone is in Christ, he is a new creation. Wala na yung dating niyang pagkatao. Siya ay bago na. Na dati siya ay sumisigaw ng ganito. Iba na ang sigaw niya ngayon. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Kahit maubos ang iyong boses sa pagsigaw ng papuri sa Diyos, napakaganda yun. Naubos man sa pagpupuri mo naman sa Diyos. At yung
Diyos na lumikha sa atin, nabibigyan natin ng parangal, ikinatutuwaan ng Diyos kasi yung pagkalikha niya sa atin, napapangyari. Kesa nawala yung ating boses, nawala ang buhay nito, nawala namang kabuluhan. Nagkaroon ng kabuluhan kasi nakilala mo si Kristo na bago ang buhay mo, alam na alam mo kung saan ka pupunta pagdating ng oras natin, alam mo kung saan ka patungo. Sa Diyos na lumikha sa buhay na ito. Kayo po ba'y nandiyan? Ano po yung makakapaglapit pa sa Diyos natin na magiging totoo tayo sa pamamagitan ng ating pagsamba at ganoon din sa pagbubulay ng salita ng Diyos, doon nalalapit yung ugnayan ng tao sa Diyos. Kayo po ba nandyan? Nagbasa po ba kayo kanina? Naku, tatlo ata ang nagbasa. At least meron kayong time. Ibigay niyo siya ng sapat na oras. At kapag yun ay napatuloy natin naririnig ang boses ng Diyos, unti-unti yung totoong tayo, lalabas yan. Kayo po ba nandyan pa? Akala ko doon ako tatanda sa terminal eh. Akala ko. Pero pag naaalala ko, nang dalhin ako ng Lord sa Paris, ang inaakyat ko lang dati, ipil-ipil, pero nang dalhin ako ng Lord sa malapit sa Eiffel Tower, tuwang-tuwa ako. Lord, hindi na po ipil-ipil to. Eiffel Tower na ito. Wow! Akala ko hanggang Luton lamang ako. Kaya bawat lugar na pinupuntahan ko, inaano ko siya talaga Lord, salamat po sa nakikita ng aking mga mata. Kayo po nandyan. At ngayon, dito na ako. Sa Udine naman ako dinala ng Lord. Praise God. Sining, dito ka dinala ng Lord eh. Dito ka pagyayamanin ng Lord. Kaya, iyakan mo yung papasal. May iyak ka sa tuwa, Lord. Salamat po. Medyo nalungkot lang. Pero salamat po, Diyos. Alam ko, dito mo ako pagyayamanin, Lord. Dito mo ako pagpapalain for the glory of God. Amen? John 10:10 said, Jesus said, I have come that they may have life and have it to the full. Sabi to, kaya lamang dating dito. Sabi ni Jesus, pumunta siya dito upang tayo bigyan ng buhay na kalugod-lugod at kasiyasiyang buhay ang sinabi ni Jesus sa buhay natin. Pero napakahalaga, ipamuhay natin si Kristo. Kasi pag dumadating yan, ayaw ng kaaway na tayo magpatuloy sa. Gusto ng kaaway na hilahin tayo paalis sa presensya ng Diyos. Kaya nga, akala natin, yung pagyaman, maganda yung pagyaman. Pero kung ito naman ay makakapaglayo sa atin, sa presensya ng Diyos, parang hindi ito naging yaman sa atin. Pero yumaman ka nga, pero naglayo naman sa'yo. Ang totoong yaman, yung talagang nasa presensya ka ng Diyos, meron ka pang yamang binigay ng Lord, magiging kapakinabang at higit sa lahat, mapapagpala tayo sa karamihan for the glory of God. Sana, gamitin tayo ng Lord. Pinagyaman tayo at ang yaman na binigay sa atin ng Lord, magiging totoo tayo. So, gamitin natin for the glory of God. Kayo po ba nandyan? Next po. Mahaba pa. Ikalwa, the real you grow in community. Lumalago pa tayo sa komunidad. Tingnan nyo nga inyong katabi. Sa malaking bagay po ito, maging pagpapala tayo sa komunidad na kung saan pinagdalahan sa atin ng Diyos. Yung pumupunta tayo sa isang lugar na iniiwasan tayo ng tao, hindi tayo pagpapala, kapatid. Maganda na sa bawat lugar na pupuntahan natin, para bang gustong-gusto ka nila kung maaari na may pag-asa silang maririnig sa'yo. Para bang nagliliwanag ka, alam mong may hatid ka na pag-asa kapag nakausap ka. Kaysa ganito, dadating ka doon. Alam mo,
Tapos tayo dyan. Sunog ang komunidad. Kaya pakisabi sa kaya wala muna tayong pakialaman. Kay Lord lang muna tayo. Kayo po binandyan. God never intended for us to walk the journey of faith alone. Hindi niya naisin ng Lord na tayo yung journey na inaano natin ngayon, tinutungo, hindi niya hayang tayo lang. Kasi mahirap yung tayo lang. Maganda sa journey na tinatakbo natin o nilalakaran natin, maganda kasama natin ang Diyos. Kasi kapag kasama natin ang Diyos, alam mo, lagi ka nasa matuwid, lagi ka nasa tamang lugar ang pinupuntahan mo at i-guide ka ng Lord doon sa mabuti. Hindi ka dadalhin ng Diyos sa pangit. Lagi nang sa mabuti. At kung ikaw'y mapapalihis man, ang kamay ng Diyos ay patuloy na aalsin ka doon sa pangit at dadaling ka sa doon tamang plano ng Diyos sa'yo. May plano ba ang Diyos sa bawat isa? Nakikita nyo na yung plano ng Diyos sa mga buhay natin? Kapakinabangan, hindi lang ikaw kasama ang iyong sambahayan. Ang kailangan lang maging totoo tayo sa Diyos. Kapag totoo tayo, magiging totoo din ang Diyos sa mga buhay natin. The Christian life is meant to be lived in community. Hindi natin maiwasan na mamuhay talaga tayo sa, pwede bang ikaw lang sa iyong bahay? Kailangan din nating makakonect. Di ba kailangan natin ng connection? Hindi naman tayo pwede na dito lang sa church. Hindi tayo dadami kung hindi tayo kukonect. Tama, hindi? The church is not just a building, it is a family. Pamilya po tayo. Pakisabi sa inyong katabi, kapatid, pamilya tayo dito. Ang isang pamilya ay nagtutulungan. Ang isang pamilya, kapag dumadating yung time na ikaw'y pinanghihinaan, maging kalakasan natin. May mga pagkakataon na nalulungkot tayo, yung mga kapatid natin. May mga mas maedad sa atin. Ariin natin siyang nanay natin na magbibigay sa atin ng maka-Diyos na payo. Na kung saan, inay, pag-pray mo naman ako, may pinagdadaanan ako. Ganon tayo bilang isang pamilya ng Diyos. At kapag ginagawa po natin yon, alam nyo, napakaganda. Kaya, ang Hebrew 10, 24-25, huwag natin kaligtaan ang mga pagtitipon katulad ng ganito dahil malapit na dumating si Lord. So napakaganda, may mga pagtitipon. Nawa sa mga pagtitipon, napaparangalan si Lord. Maraming pagtitipon. Ang tanong, si Jesus ba ang sentro ng pagtitipon? Napakaganda nga kung may mga birthday. Maganda yun. Nagbabalik tayo ng pasasalamat sa Diyos sa panibagong buhay na pinahiram sa atin ng Diyos. Pero dahil doon sa mga ganong mga bagay at hindi napaparangalan ng Diyos sa mga buhay at kung saan naghahatid sa hindi maganda, para bang iba, doon tayo papunta sa John 10:10. Na tayo ay ilalayo, ninanakaw yung ating paghahangad sa Diyos. Kaya napakaganda kung merong salo-salo, pasalamatan natin ng Diyos dahil binigyan tayo ng panibagong taon na kung saan pwede pa tayong gamitin ng Diyos for the glory of God. Amen? Ay di napaparangalan ng Diyos sa mga buhay natin at higit sa lahat, nagiging totoo tayo. Pwede bang maka-Diyos tayo dito? Paglabas natin sa labas, sandali muna, hindi muna ako Christian ngayon. Iwanan ko muna. Pwede ba yung ganon? Mag-ano muna ako ngayon? Hindi tayo nagiging totoo. Ang totoo, kasi paglabas mo pa lamang, sa dami mong kaibigan, paano mo mai-impact, paano tayo magbibigay ng impact sa iyong kaibigan kung tayo mismo kaagad na bumibigay? Pagdating natin sa labas, may tukso na kaagad. Mag-driver tayo, kunyari, nagmamaneho tayo, kunyari. Siningitan ka, kanin ka na simbahan. Ano sa iyong palagay? Be-bless mo o kagagalitan mo? Sa lugar na pupuntahan mo, ikaw ba'y magiging pagpapala o katitisuran? Pero alam nila na Kristiyano ka,
alam nila kung paano tayo mamuhay. Alam mo, mayroon time ng pagpili. Halimbawa, magkakasama tayo. Paglabas ng simbahan, pagdating doon sa isang lugar na pupuntahan, ito na yung time ng pagpili mo kasi pupuntahan mo ngayon dahil kukunin ka nga. Doon natin malalaman kung gaano tayo katotoo kapag dumadating na yung time na tinutokso na tayo. Kapatid, dito muna tayo. Paano tayo mag-respond sa mga panawagan ng mga kababayan natin dito? Pagpapala ba tayo? Tayo ba yung makaka-impluwensya o tayo ang mai-impluwensyahan? Dalawa lang yun. May pagpili. Pero kung totoo ka na Kristiyano, pipiliin mo yung ikalulugod ng Diyos sa buhay natin. Ay, di tayo pabuti ng pabuti. Pero mo, hindi ka nadaig ng pagsubok. Brother Boy, tagay mo muna. Wala naman si pastor. Hello. Brother Richard. Tong-it muna tayo. Wala naman. Nado doon. Siyempre ito. Kaya nga, may pagpili eh. Ngayon, Kristiyano ka, doon nasisira ang pagkakakristyano natin. Tinitingnan tayo ng labas kung paano tayo mamuhay. Kapag nilampasan mo, pagpapala ka sa iba, sasabihin nila, ang laki ng pinagbago talaga ng kapatid na ito. Amen. Kayo po binandiyan pa. Naalala ko si Ate Sally. Sorry, Ate Sally. Alam niyo, ang dami nag-invite kay Ate Sally, wala nakapaghati dito. Halos lahat ng mga taga-church na ata, inimbita si Ate Sally. Sino kay Ate Sally? Yan mo si Irene, inimbite niya si Ate Sally. Kilala niya si Irene, ang bayad. Ano? Naging totoo si Irene. Naging totoo. Naging totoo. O di totoo ang Diyos. Sandali muna, itong kapatid nito, kilala ko ito, matagal ko nang kilala ito eh. Grabe ito, grabe. Pero napapumunta to. Oh, nag-imbita. O sandali lang, kasama. Nagpapatuloy for the glory of God. O isang araw kung ano nangyari kay Irene, gagawin din natin sa akin. Malapit na siya matapos yung kanyang pre-encounter lesson. Ay di pabuti ng pabuti. Pagtatanungin, kapatid, kamusta ka na? Ang sarap magsalita ng pabuti ng pabuti, paganda ng paganda, payaman ng payaman. Hindi yung kakamustahin kayo. Kapatid, kamusta ka na? Wala, katulad pa rin ng dati. Wala nangyayari. Sabi ng salita, para hindi ugma ito sa sinasabi ng salita ng Diyos. Wala na bago. 10 taon na tayo sa church, wala na pa bago. Ikaw ba yun, the real you? Wala na bago. Ikaw pa rin nung una. Iyan ka pa rin talaga hanggang ngayon. Pero may mababago. Amen? Kasi patuloy na mangungusap ang Diyos sa mga buhay natin for the glory of God. Amen? Minsan pa natin palakpakan si Lord. Next po. 4 lang naman po yan. Anak, yung third yan. Third. The real you multiplies through others. But hindi nyo naman malayan sa pamamagitan ng iba, lalo tayo. Lumalago tayo, mag-multiply din tayo. Hindi lang tayo lumalago sa karakter, lumalago din tayo, hindi lang, maging sa bilang lalago tayo. Kayo po ba nandyan? Kaya nagkakaroon ngayon ng kung saan nagdidisipulo tayo. Dahil ang sabi ng Biblia, na kung saan binigay sa atin yung Great Commission na humayo kayo sa buong sanlibutan at ihayag sa lahat ang mabuting balita. Yun ang number 1 kinomission tayo ni Lord. At bilang mga Kristiyano, tayo yung magpapatuloy. Pero nahihirapan tayo mag-imbita. Bakit? Hindi pa tayo talaga nagiging totoong tayo.
Kapag dumating na yung tayo na talaga yung binago ni Kristong katauhang ito, hindi mo yan maiaalis sa iyong sarili. Mayroon diyang kakaiba sa loob na hindi mo mapipigilan na ibahagi mo yung mabuting balita na kung saan may ginawa ang Diyos sa buhay natin, ibibigay mo yun din sa iba. Ang mga himala ng Panginoong Hesukristo, makikita natin, sabi ni Lord, huwag mo mong sasabihin. Pero napipigilan ba? Hindi. Kasi bakit? Naranasan ko talaga ang Diyos. Naranasan ko. At kapag naranasan mo, hindi mo ito maipipigil na sabihin sa iba. Mabuting balita po yun. Huwag nyo ibalita yung masamang balita. Huwag. Nakakasira ng buhay. Yung nangyari kay Jen, ito, kilala ko ito. Siya, yan yung masamang balita. Sinindihan. Sunog na agad pagdating doon. Wag, makakasira. Pero dapat tayo ay maging liwanag tayo sa kanila na sila din ay mababago dahil sa patotoo ng Diyos na ginawa sa buhay natin. No? Invest in someone's spiritual growth. Mag-invest tayo sa iba na sila naman din ay lumago. Kung paano tayo lumalago, tayo din naman, kung anong ginagawa ng Diyos sa atin, kung paano tayo lumalago, ibahagi natin sa kanila kung anong ginagawa natin. Kung paano tayo lumalalim, ganito kapatid ang ginagawa ko, mag-invest tayo. Paano ba mag-invest? Yan ba naman minsan, yayain mo magkape? Kapatid, pwede magkita tayo dito sa kapihan. Simpleng ano lang yun kape-kape lang. Pero, meron kang ginagawa na kung saan nag-i-invest ka sa kanya, hindi kayo nagchichismisan, kundi ibinabahagi mo yung mabuting bagay na ginawa sa iyo ng Diyos. Kung paano ka binago, ini-invest mo sa kanya dahil nais mo na siya rin ay mabago. At kapag nakikita mo, hindi naman agad pag inano mo yan, nabago na agad yan. Hindi. Mag-i-invest ka nga eh. 1 taon, 2 taon, pero lagi niyang tatandaan, sabi ng Lord, huwag kayong mag-ipon ng yaman dito sa lupa. Mag-ipon kayo ng yaman sa langit. Kasi dito sa langit, walang naninirang, sa Bible nakalagay, tanga, pero walang naninirang kalawang. At yun, hindi nasisira. Ang kaluluwa, hindi masisira, kapatid. At yun lamang ang pwede nating dalhin sa Panginoon, ang kaluluwa, dahil ang tibok ng puso ni Kristo, kaluluwa. Dahil namatay siya para sa ating lahat. Hindi sa isa lang. Kayo po ba'y nandiyan pa? Mag-imbes tayo patuloy para sa kanilang paglagong espiritual. Na-meet namin ng karaan. Salamat. Sa Bible, ang ganda pala na meron tayo naririnig na linggo-linggo nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. Kasi bakit? Sa buong linggo natin pagtatrabaho, puro pangit ang naririnig natin. Pero makarinig tayo ng sa buong linggo nakarinig tayo na 1 beses, ang laking bagay yun. Kasi bakit? Nakakapagpalago ng ating spiritual. Kaya salamat sa buong live group na nagpapatuloy sa mga gawain, sa mga Bible study. Salamat po sa inyo. Kasi alam niyo, marami nagpa-Bible study na wala pa nga dito. Pero nakakarinig sila ng salita ng Diyos. Salamat sa inyong effort na kung saan inaabot sila for the glory of God. Minsan pa nga natin palakpakan ng Diyos. Share what God has taught you. Yung itinuro sa atin ng Diyos. Di ba ang God ay nagturo? Yung itinuri ni God, ituro din natin sa iba. Di ba ang God nagtuturo? Ang Biblia ay lagi nang meron siyang wag at yung mga do and don't na hindi natin na dapat gawin. Kapag hindi, wag talaga natin gawin. Pero yung dapat gawin, gawin natin. Kasi bakit? Ang sabi nga, humayo kayo sa buong sanlibutan, ihayag sa lahat ang mabuting balita. Naibabahagi ba natin ang mabuting balita? Sana kahit na mahirap, gawin natin. Ang pagpunta sa church, pahirapan din eh. Hindi, totoo lang po. Magbahagi ng salita ng Diyos,
Pastor, mahirap. Abutin yung tao, mahirap. Pagpunta sa church, mahirap. Totoo mahirap. Pag naghahanap ka ng trabaho, kahit malayo, pupuntahan mo, di ba? Kasi bakit? Kailangan. Importante. Huwag kang maghanap. Wala kang pera. Kayo po ba nandyan? Bakit walang oras? May 24 hours tayo sa salita ng Diyos. May 24 hours na binigay ang God. Paano tayo magbigay ng oras? Kaya tayo walang oras, hindi tayo interesado. Kasi kapag interesado ka, kahit malayo yan, pupuntahan mo dahil gusto mo makarinig ng salita ng Diyos. Kahit napagod ka, mawawala ang pagod mo kapag narinig mo yung salita ng Diyos. Ngayon kung hindi, wala ka talagang oras, malaking problema yon. 24 hours na walang ka ng oras. Kaya nga, hindi na natin naririnig ang boses ng Diyos kasi wala din tayong oras magbasa. Samantalang 8 oras lang naman tayo nagtatrabaho. Pwede tayong umupo ng kalahating oras, bigyan natin ng oras si Lord para marinig natin ang boses ng Diyos. At kapag naririnig natin ang boses ng Diyos, yun ang unti-unting magbibigay ng pagbabago sa ating mga buhay. Salita ng Diyos. Matututo tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kayo po ba'y nandyan? Naalala natin si Paul and Timothy? Dapat bawat isa sa atin, may mga leader, dapat may mga Timothy tayo. Na kung saan, anong sabi po na, may kinuta akong verse po dito kay Timoteo. Kaya ikaw, Timoteo, bilang aking anak, sa pananampalataya, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Ituro mo rin sa mga makapagkakatiwalang tao na makakapagturo rin sa iba ang mga aral na narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi. 2 Timothy 2, chapter 2, 1 and 2. Sabi doon, humanap ka ng tao na mapapagkatiwalaan din. Itinuturo ko sa iyo para maituro mo din itong narinig mong turo. Ituro mo din sa iba. Ay di kapag narinig mo yon, nagiging totoo tayo sa salita ng Diyos, nagiging pagpapala tayo habang ituturo natin ito sa iba. Imagine niyo, salamat sa mga leaders, no? Kasi hindi naman lahat po napupuntahan ko kayo. No, hindi po lahat napupuntahan ko kayo. Pero salamat may mga leaders na kung saan umaabot sa inyo, na kung saan nagpapatuloy po yung gawain ng Panginoon. Maganda nga, yung mga leader natin, hindi naman pwede na umabot ako ng mga kababaihan, lalabas kami, 1-on-1. Punta kami sa kapihan, kaming dalawa. Mababalita. Alam niyo, kaisipan ng tao. So maganda, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Kaya kailangan din natin umabot. Kaya nga, ibibigay natin yung mabuting balita sa kanila. Alam nga naman, Pastor, para hindi to lang kay Pastor. Ang sabi ng Biblia, humayo kayo. Kasama tayong lahat. Bilang mga mananampalataya, pare-pareho tayong tinawag ng Diyos sa gawain ng Panginoon. Malapit na pagdating ng Lord. Sana maging totoo tayo sa harapan ng Panginoon. Hello? Kasi meron kasing ganito. Ang oo natin ngayon yung oo natin ngayon, hindi mo maaasahan bukas. Hello, kayo po binandyan pa? Yung yes, Lord, yes, susunod po ako. Yes, Lord, susunod po ako. Pag dumating ang pagsubok, saka na muna yan. Mas maganda, dito na muna ako. Saan yung, paano tayo naging totoo? Yung totoo, kahit na anong sitwasyon ng buhay, pupuntahan ko si Lord kasi nadoon yung totoong pag-asa. Siya doon ko lamang itong masusumpungan for the glory of God. Narinig natin ang turo ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi naman hanggang magsasalita ng rich herb. Ganun ba? Hindi naman ganun eh. May salita ng Diyos na binabasa tayo. Katapos meron tayong pakikipag-fellowship sa kapwa mananampalataya.
iyon ang nagpapalakas ng loob ng pananampalataya, ng buhay ng bawat isa. Ibig sabihin, nagpapalakasan tayo. Kayo po ba nandyan? Pakisabi sa katabi, palakasan tayo kapatid. Maraming pagsubok sa buhay. Ang Diyos ay mabuti, amen? Pag naalala ko, kaya dapat alam natin ito patuloy yung vision. Alam na natin yung vision to make spiritual impact in Udine, Italy, in Europe. Alam na natin. Ang tanong, paano natin ito isinasagawa? Paano natin ito sinasagawa? Kayo po ba nandiyan pa? May kalakip po ito na sakripisyo. May kalakip na kung saan pati pinansyal mo kasama. Kasi nag-i-invest tayo sa kaharian ng Diyos. Pero the more na ito ginagawa natin for the glory, hindi nyo ito gagawin sa amin. Kay Pastor, sa akin, hindi nyo ito ginagawa natin ito pare-pareho for the glory of God. Para maiba yung pananaw, hindi ko kayo inuutusan. Pare-pareho tayong gumagawa sa ubasan ng Diyos. Ako lang yung naging tagapangunan nyo, pero pare-pareho tayong gumagawa para sa ubasan ng Diyos. Ngayon, kapag ginagawa natin yung part natin, gagawin din ni Lord yung part niya for the glory of God. Antong, kailangan lang maging totoo tayo. Kahit na tayo pinagsasabihan ng mga pangit na salita, maging totoo tayo. Maganda nga, sabihan tayo ng mga pangit eh. Nakikihati lang tayo sa paghihirap ng Diyos. Minsan, takot tayo na mausig. Takot tayo mausig. Kaya tayo inuusig kasi nga yung pamumuhay natin, Kristiyano na tayo, pero namumuhay tayo mali. Pero kapag tama ang ginagawa mo at inuusig ka pa rin, matuwa ka at magalak. Malaki ang gantimpala mo sa langit. Ayaw nyo masabihan na? Ayaw nyo masabihan na? Ganyan. Kapatid, okay lang ganyan. Sa mata ng Panginoon, banal ako sa harapan ng Diyos. Mahirap naman, maganda ang tingin sa atin ng tao sa harapan ng Diyos. Pangit. Kaya sabi ng Bible, Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang gumagawa ng kalooban ng aking Ama sa langit. Kung ikinahihiya nyo yung gawain ito, ano sabi ng Biblia? Kapag ikinahiya nyo ko sa harapan ng tao, ikahihiya ko rin kayo pagdating nyo dito. Kayo po ba nandyan pa? Sana wag tayo mahiya. Ako naging walang hiya ako eh. Hindi, totoo lang, naging walang hiya. Walang hiya, iba yung walang hiya. Walang hiya, hindi ako nahihiya. Mahihiya ako pagka may pulis na pumunta dito. Pero yung ito, hindi ko kahiya ito. Ito yung mabuting balita. Amen? Bahagi natin si Lord. Una sa ating mga mahal sa buhay. Pero maging totoo tayo. Kapag tayo naging totoo, totoo ang Diyos, kikilos siya sa mga buhay natin. Kasi kapag hindi tayo totoo, mahirap kang gumawa ng totoo. Kasi alam nila na peke. Pero kapag totoo ka, alam ng tao yan na totoo ka. Kasi bakit meron kang desisyon na ginawa na, Lord, walang makakapagpigil sa akin ngayon dito. Gagawin ko, dahil tinawag mo ako, gagawin ko yung part ko and tulungan mo ako. Doon, kikilos ang Diyos na pinaglilingkuran natin for the glory of God. Tinatanong ko kayo, sinong gustong magpastor? Wala naman. Endangered species na po kami. Kakunti na kami. Ayaw na. Maraming ayaw nila magpastor. Ayaw talaga. Pero I pray may erase up ang Lord sa lugar na ito. No? Para tuloy-tuloy, tuloy-tuloy na gawain ng Panginoon. Hanggat nagiging totoo tayo sa Lord, ang Lord ay patuloy na magiging totoo, and God provide everything sa lahat, sa mga buhay natin for the glory of God. Amen?
Next pa po. Anak, ang sabi diyan, yung totoong ikaw, nagliliwanag sa mundong ito. Kayo po ba nandyan? Yung totoong ikaw, nagliliwanag. Sabi ni Jesus, tayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang ilaw, hindi tinatago. Ang ilaw, pinagliliwanag upang mahayag yung magawa ay kalugod-lugod ito sa harapan ng Diyos. Meron ka ba nag-ano ng ilawan ka tapos tinatago mo sa ilalim ng inyong lamesa? Ang ilaw inilalagay sa tamang lalagyan upang maliwanagan. Tayo bilang mga mananampalataya, hinalantulad tayo ng Diyos bilang asin at saka ilaw. Ang ilaw, kung tayo ay nakikristo, lagi ka nakakonek kay Kristo, nagliliwanag tayo. Nakikita nila yung liwanag natin. Kaya yung ibang tao, nasa dilim, yung mga taong nasa dilim, pag nakita tayo, nasisilaw sila sa atin. Silaw sila sa atin. Kasi nasa salamin niya, mali sila, tayo nasa liwanag. Sino sa inyo nakakaranas ng ganyan? Parang ayaw tayo makita. Hello? Kasi nagliliwanag ka. Nakikita niya, dati kasama ko ito, ngayon hindi na. Dati kaklase ko ito, ngayon hindi na. Nasa liwanag ka, kapatid. Kayo po binandyan pa. Kapag tayo nagliliwanag, the more, sabi ni Jesus, ako ang ilaw na sanlibutan. Ang lumalakad sa ilaw ay hindi nalalakad sa kadiliman, magpakailanman. So napakaganda, may Kristo tayo. Kapag tayo na kay Kristo, dadaling ka niya sa tamang path na kung saan tama ang nilalandas mo, mararating mo, yun dapat mong puntahan. Imagine mo, nasa dilim ka. Magsasama ka, iaakayin ka. Halika, sumama ka sa akin. Nasa dilim kayo, pareho kayong mahuhulog. Wala sa inyo yung liwanag. Pero kung tayo ay nasa kaliwanagan ng Lord, totoo tayo sa Panginoon. Alam mo, ikaw ang pagtatanungan niyan kapag dumating yung dilim sa kanilang mga buhay. Kasi alam niya, naliwanagan ka, magiging kaliwanagan ka din sa iba. Kayo po binandyan, isa pang palakpak kay Lord. Ang ilaw ay patuloy na magliwanag, nawa ang liwanag ni Kristo sa mga buhay natin. Piliin natin palagi nung tayo mamuhay ng nasa tama. No? Mag-serve tayo sa ating kapwa. Ibahagi natin si Kristo. Kasi bakit? Maging malaking patotoo ito, yung ginagawa ng Diyos sa mga buhay natin, patotoo yan na kung saan naliwanagan tayo. Na dati nasa dilim tayo, pero ngayon, nilipat tayo ng Diyos sa liwanag. Kaya dapat patuloy tayo na magliwanag. Ayaw nila tayong makita. Kasi baka nakikita pa rin nila sa atin, yung dilim pa rin natin. Dapat ang makita, naliwanagan tayo. Naliwanagan ba tayo? Dapat magliwanag tayo patuloy. Nagsashine ka kay Lord. Ganda na. Shine, Jesus, shine. Diba, sarap kumanta kapag kagana? Yung hindi naliwanagan, ang hirap kumanta niyan. Hindi sasabihin ko, pahirapan. Change my heart, oh God. Ang hirap kumanta. Pero kapag totoo ka, sabihin ko sa inyo yung totoo. Sabi, para kang usa na nakawala sa koral. Talaga, sasayaw ka, iinda ka talaga, nakalawala ka talaga. Mamaya, sayawin natin yon. Titingnan ko kayo mamaya. Titingnan ko kung talagang tayo ay maka-impluwensya tayo sa komunidad na pinagdalan sa atin. Makikita na pagpunta natin dyan sa lugar na pinupuntahan ng ating mga kababayan,
makita tayo, para bang giliw na giliw sila na makita tayo. Ibig sabihin, meron kang impact. Pero yung doon ka sa karamihan, nakita mo, ang daming Pilipino, katapos dadating ka ngayon, ka-order pa ng kape, hindi na ininom ang kape, umalis na kagad, wala kang impact. Ka-order pa ng kape, dumating ka, nag-alisan sila. Ibig sabihin, wala kang impact. Impacto tayo sa kanila. Ano? Sana maging impact tayo sa komunidad na gustong-gusto, magiliw silang nakikipag-usap sa atin. Tuwan-tuwa silang kahabilo tayo. Salamat pag pumupunta ako doon sa Via Roma. Minsan, Pastor, bayad na po. Ano sa ano? Sa ano yun? Sabi ni Marco yung sa ano? Pagato. 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 Sabi ko pa. Pagato. Sabi ko pa. Salamat mga kapatid. Pagato. Bayad na. Amen. At least, meron tayong dadon yung respeto. Pag nakikipag-giliw silang kausap, kahit konting maikling pakikipag-connect, nakakaabot tayo ng tao. Amen? Total late naman tayo tapusin ko ng mga 5 minutes pa. Ano po? Next po. Impakan natin yung ating komunidad. Inano po yung designer. Alam niyo itong designer, kalimitan, napapansin tayo, kalimitan, buti na lang, may design din naman to, pero puro Pilipino naman to, obra. Kalimitan, huwag tayong makiayon minsan, no? Kasi bakit? Tayo, bilang mga mananampalataya, dinisenyo tayo para makibagay, kundi mamukod tangi tayo. Hindi ko naman, ito ko lang mga design. Pero tayo, dinisenyo din tayo, pero tayo ay namumukod tangi. Kakaiba. Unique ka, kapatid. Unique. Kahit na nasa kalagitnaan ka ng karamihan, pero iba ka. Kasi bakit? May liwanag ka ni Kristo. Na kahit na nadudoon ka sa dilim na pumunta ka sa isang madilim na lugar, pero nagliliwanag ka pa rin. Kasi unique. Na hindi ka na-influensyahan ng mundong ito. Hindi ko naman sinabing pangit na magsuot tayo ng ganito. Maganda meron tayo niyan. Kasi naghihirap naman tayo sa ating pagpapagal, sa ating pagtatrabaho. E di kung kaya natin, di anuhin natin. Kayo po ba nandyan? Hindi ko sinabing bawal magsuot niyan. Pero bilang Kristiyano, maging kakaiba tayo, maging unique tayo. Hindi tayo, dinesign tayo ng Diyos para maging pagpapala sa karamihan. Mamungkot tangi tayo sa lahat. Ibang klase ito. Dami ng pagsubok, nakakasamba pa. Kayo po ba nandyan? Kaya ang Diyos ay mabuti, amen? Pinagpala tayo ng Diyos, amen? Lastly, panghuli. God has a purpose for your life. Ngayong araw na ito ay mag-iiwan ako ng 4 na katanungan. Are you experiencing God today? Nararanasan ba natin ang Diyos araw-araw? Are you embracing believer in community? Sana matatak itong mga katanungan ito. Na bilang totoo tayong mga mananampalataya, nawa itong 4 na katanungan ito ay hindi lang dito. Sana maibaba ito sa ating mga puso. Are you empowering someone else to grow spiritually? Tayo ba? Maka-encourage pa tayo na kung sila ay lumago din sa kanilang spiritual na buhay? Maging dalaw yung ba tayo ng pagpapala sa karamihan? Are you engaging the world with the love of Christ? Pinararanas ba natin sa kapwa natin yung pagmamahal ni Kristo? Sana maiiba yung paglakad natin bilang totoo tayong Kristiyano.
na makita patuloy sa atin yung pag-ibig ng Diyos, walang awayan, walang samaan ng loob, wala anumang nararanasan natin, hindi tayo na-open, nagkakaroon ng pagbabago na gaganap kasi nakakapagpatawad ka. Dahil bakit? Totoo tayo. Dahil ayaw natin, yung mga pangit na yan sa buhay, yun din na yung in-entertain natin na ipinasok natin sa pusong ito, yan ang minsan na nagre-reflect. Kaya kaya bantayan natin mga kapatid ang ating mga puso. Kapag nabantayan natin ito, siyempre, hindi mo malalamang ikaw ay mabait na. Pakitaas nga ang kamay ng mga mababait. Pakitaas lang ang kamay ng mga mababait. Hindi kayo mabait. Hindi nyo mamalayang kayo'y mabait na kung walang mang-iinsulto sa inyo. Kapag may nanggagalit sa inyo, doon nyo mararanasan. Hindi na kayo magsalitang mabait na ako. Yung tao na nasabi, ang laki ng pinagbago ng kapatid na ito. Hindi na siya balat sibuyas. Hindi na siya makahiya ngayon. Dati, mahiyain. Ngayon, binago siya ng Lord. Tingnan nyo nga yung katabi. Bakit nakasimangat kayo sa Kanya? Patuloy na maranasan natin ang Diyos sa mga buhay natin. Punuin tayo ng pag-ibig ng Diyos upang sa ganon, maging pagpapala tayo sa karamihan. Because when you live this way, you become the person God created you to be. That is, ikaw yun, totoong ikaw yun. Kapag pinamumuhay natin ito, yung 4 na katanungan ito, napapangyari yung plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At yun ay ikaw, yung totoong ikaw. Kayo po ba'y nandiyan pa? Thank you, Jesus. Tayo lahat tumayo. Ngayong umagang ito, maging totoo tayo sa harapan ng Diyos. Siyasatin natin ang ating mga sarili. Sige po, habang ang worship team ay nagpiprepare, siyasatin natin ang ating mga sarili. Katapos, lumapit tayo sa Diyos ngayong umagang ito. May mga kabigatan man tayo, may mga suliranin man tayo, alam lahat naman ni Lord iyan. Nais lang niya maging totoo tayo sa Kanya. Minsan, ang bigat-bigat na. Pero lalabas tayo sa bulwagang ito. Pinagaan tayo ng Diyos. So binubuksan ko po yung altar na kung saan you and God lang nakakaalam nito. Ibigay mo yung kabigatan mo sa Kanya. Pagagaanin ka ng Lord. Aalis ka sa lugar na ito na kung saan, Lord, salamat po. Totoo na naengkwentro kita. Totoo na naranasan ko yung presensya mo. Dala-dala ko sa paglabas ko sa bulwagang ito, yung kapayapaang dulot mo, Panginoon. Siyasatin po natin ang ating sarili. Sige po. Lumapit po tayo sa altar. Even may mga problema tayo, bigay natin lahat siya, Lord. Mabigat dalhin yan. Pero maganda, kahit ilang saglit, magaanan tayo. Pagaanin ng Diyos, yung mga suliran. Kabigatan na meron tayo. Huwag po kayo mahiya. Ito yung pagkakataon na masabi natin yung saloobin natin sa Diyos, Lord, ito po yung suliranin ko. Ito po yung naisin kong mangyari sa aking pamilya.
Minsan mabigat, Lord. Yung aking mga mahal sa buhay, the more na lumalakad ako, para pang ang bigat. Pero papagaanin ito ng Diyos. Na masasabi mo, salamat Lord sa salita mo na magagawa ko pala ang lahat ng bagay dahil may lakas akong bigay mo, Panginoon. Thank you, Jesus. Kung punong-puno tayo ng suliranin, ibigay natin ang lahat ng mga bagay na ito sa harapan niya. Pagaanin tayo ng Diyos. Sige po. Ibulong natin sa Lord. Lord, ito po ako. Wala pong maitatago sa iyo. Sa umagang ito'y nagiging totoo lamang po ako sa iyo. Wala akong itinatago. Ayokong magkungwari na ako'y masaya. Pero binibigay ko lahat ng ito sa iyo. Hallelujah, Jesus. Ibig kabigatan, bigay natin, Lord. Lord, ito po ako. Thank you, Jesus. Patarkit katagpuin niyo po ang desire ng puso ng aking mga kapatid. Yung kaligayang hatid mo sa iyong mga anak ay patuloy niyo pong idaloy sa kanila sa oras na ito. Kung may mga kadiliman o bigyan yung kaliwanagan po, ay patuloy niyong ipagkaloob. Kung nabibigyan sa mga suliranin, nabibigatan, mabigyan niyo po, Panginoon, ng kagaanan ng bawat isa. Kung may mga suliranin sa pamilya, Lord, itinataas namin ito sa iyo. Na inaaming wala po kaming magagawa kung wala yung presensya niyo po sa aming mga buhay. Hallelujah, Jesus. Salamat po, O Diyos, meron kaming mabuting Diyos na kung saan nakakatamo ng lahat ng aming mga suliranin. Lahat ng aming iniisip. Lahat ng kabalisahang ito, binibigay namin sa iyo, Panginoon. At minsan pa, O Diyos, patuloy po na magliwanag ang Kristo na tinanggap namin sa aming mga buhay. Upang sa ganon, lalabas kami sa lugar na ito, maging daluyan kami ng pagpapala sa karamihan, makita lang kami, makita po ang Kristo na aming pinaglilingkuran. At maging pagpapala po kami. Patuloy po ako na nagsasalita ng pagpapala sa buhay ng bawat isa, kasama ang kanilang buong sambahayan. Yung magandang plano niyo po sa buhay ng bawat isa ay mapangyari. At higit sa lahat, patuloy naming inaangkin yung salita mo na manampalataya kami sa iyo, maliligtas kami kasama ang aming sambahayan. Kaya patuloy namin itong itinataas sa iyo, in your name be glorified po sa mga buhay namin. Even yung may nakakaranas ng kalungkutan sa oras na ito, yung kaligayahang nag-uumapaw, patuloy niyo pong idaloy sa bawat isa po sa amin. Patuloy kami magsasaya sa presensya mo sa oras na ito. In your name be glorified po. Maingat ko pong ibinabalik sa lahat sa iyo ang papuri, pasasalamat, at yung natitirang sandali pa, ma-enjoy po namin ang presensya mo. In Jesus' mighty name. Everybody say amen. Hallelujah! Pwedeng ano natin yung, ano na yon? Huli panalangin po natin. Mag-declare tayo muli. Declare natin itong panalangin na ito. Father, help us to be the people in the church that you have called us to be. The people who always encourage and never discourage. A people in the church who takes a message of hope everywhere we go, to everyone we meet. In Jesus' name. Amen! So, inaanya niya ako ang lahat. Umawi tayo sa Panginoon. When the Spirit of the Lord comes
comes upon my heart, I will dance like David danced. Yes, we declare. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David. I will dance like David danced. The Spirit of the Lord comes upon my heart. I will dance like David danced. Dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance, I will dance like David danced. One more time. Spirit of the Lord comes upon my heart. I will dance like David danced. The Spirit of the Lord comes upon my heart. I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance, I will dance like David danced. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh, pagkat siya'y mabuti. Kanyang niligtas ang mga api. Magpupuri lahat ang iyong nilalang sa pag-ibig ng walang hanggan. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Pwede tayong umawit. Happy birthday. Birthday ni Mami at saka ni Sister Irene. Hallelujah. Mga linggo. Dito muna si Mami. Mami, Irene, at saka meron pang isa eh. Richmond. Richmond. Halika kayo mga kapatid. Si Richmond 10. Ayan. Mag-pray kayo ni Pastor. Sister Irene. Mami, hindi na sa gitna. Ayan. Pwede umawit muna tayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you.
Thank you, Jesus. Bilang ang iglesia po ay patuloy na nakikipagsaya sa inyo at nagpapasalamat tayo sa Diyos sa panibagong taon na pinagkaloob ng Lord sa buhay ng bawat isa, kay Richmond, kay Mami, Sister Irene. Si Mami ay 18 anyos na ngayon. Baliktad, 81 na si Mami. Pero binabalik natin lahat ang papuri sa Diyos sa hiram na buhay na ito. Kayo ay pagpapala po kayo dito sa church. Si Richmond, si Mami, Sister Irene. At I pray na maging daloy ang kayo patuloy ng pagpapala ng Diyos. Bilang lingkod at kami mga kapatid sa pananampalataya ay nakikiksaya at nagkakaisa sa panalangin na bigyan kayo na patuloy ng mahabang buhay, malusog na pangangatawan, katagumpayan sa buhay, at higit sa lahat patuloy na maranasan ng Diyos sa bawat araw na pinapahiram sa atin ng Diyos. Pagpalain ang ating buong sambahayan at buong iglesia ay nagsasalita ng pagpapala at yung pag-iingat ng Panginoon sa inyo ay palagi paglabas nyo ng tahanan ay ang pagsama ng mga anghel ng Diyos para protektahan kayo. Ingatan kayo ng Diyos. Kaya, salamat po Panginoon sa mga kapatid po namin na nagdaos ng kanilang karawan. Ma-enjoy po namin sama-sama ang pagsiselebrate na ito. In the mighty name of our Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngayon po, pumunta tayo dito sa harapan at tayo po ay magpa-picture. Happy birthday. Birthday sa'yo. Dito na po tayo at pag-pray natin yung ating pagkain, ating pagsalusaluhan. Tahimik lang tayo muna sandali at pag-pray natin yung pagkain nating pagsasaluhan. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, na natapos po ang aming Sunday service, na kami po ay sinamahan mo, God, sa iyong sa araw na ito. Meron po kaming konting pagsalusaluhan, Panginoon. Patuloy na pagpalain mo po ito, God, na magbibigay din po ito ng kalakasan sa aming pisikal. Salamat po, Lord, sa mga nagdala na magbigay po ito, Panginoon, sa kanila ng patuloy na pagpapala, O God. Kaya Lord, ikaw lang maluwalhati at samahan mo po kami, Panginoon, sa nalalabi pa po namin pag-fellowship, O God. Kaya salamat po at maibalik namin sa inyo, God, ang mataas na papuri, pasasalamat. In Jesus' name, Amen! Huwag maingay. 1, Amen!